ninyo bilang isang alagad, bilang isang kaps, bilang isang tagasunod at pasyente? Kumusta na po ba kayo? Yun po yung tanong po natin. Kumusta na po kayo bilang isang alagad, bilang isang tagasunod, bilang isang pasyente, at bilang isang kaps? At ang una po nating magbabahagi, atin po tawagin ang kapatid na Arlene Relente. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ang tanong po ng ating kapatid ay, kumusta po tayo? Kumusta po ako bilang isang alagad? Kung magtatanong po ang ating Ama kung ako po, kamusta po ako bilang isang hinirang? Ang marapat pong maisagot ay sadyang mabuti. Amen po ba? Sapagkat kapag po ikaw ay nakasumpong bilang isang hinirang po, bagamat mayroong mga pinagdaraanan, subalit sa kabutihan po ng ating Panginoon, hinahanda ka po sa isang bagay na kung may pagdalisay man, ay makakayanan mo. Amen po ba yun? Sa akin pong karanasan, bilang isang kabataan po, siguro po yung iba magsasabi na bilang bata, simple lang ang pinagdaraanan. Subalit, may mga pinahihintulutan po ang Ama na pagdaanan ko upang magkaroon po ng katuparan ng salita niya na hindi lamang sa matanda, kundi maging sa bata ay maaari niyang bahaginan. Dati po, bilang isang kabataan, iba po ang layunin ko, ibang hangarin ko, ibang kagustuhan ko bilang ako isang nangangarap. Subalit, kung kakamustahin po ang pangarap ko ngayon, ano nga po ba ang pangarap ko ngayon? Wala po akong ninasa ngayon, kundi ang patuloy na makatupad sa kalooban ng Ama, na hindi lamang ako ang mabuksan, kundi po maging ang aking mga minamahal sa buhay. Na kung papaano sa dating buhay ko po, ang ibang tao walang halaga sa akin. Subalit ngayon, pag po mayroon akong isang tao na nakasalamuha, nandun po yung damdamin ko na nawa po ay maipadama ng Ama sa kanya kung ano po yung natanggap ko. Sapagkat kung ihahambing po ang damdamin ko noon sa damdamin ko ngayon, ang kaisipan ko sa kaisipan ko ngayon ay sadyang malaki ang pagbabago. At yaon po ang bahagi ng Ama sa dakong ito, na ang lahat ay babaguhin niya, ang isipan mo, ang damdamin mo, kung papaano mga kahinaan mo noon ay kanyang palalakasin. Marapat lamang po na kapag ikaw ay tumanggap, hindi ka gustuhan mo bilang tao na magbago, subalit siya bilang espiritu na mananahan sa pagkatao mo, sadyang mababago ka. Amen po ba yun? Kaya't kung kakamustahin po kayo, kung sino man, marapat po na ang maisasagot ay mabuti sapagkat ang kalooban ng Diyos ang nararamdaman mo. Amen po ba? Na ano man ang pinagdaraanan, ang kabutihan pa rin ang siyang mananahan sa puso mo. Amen po ba yun? Subalit kung wala ang pandama na ibinigay ng Ama sa buhay mo, napaka-light man ang pinagdaraanan mo, masasabi mo na mahirap. Subalit kung sa bilang tao, mahirap man, sa kalooban niya napapagaan. Kaya't nasasabi mong laging mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin po ngayon na pinagdaraanan ko po, binigyan po ako ng pagkakataon na makasama ko po ang nanay ko ng ilang araw sapagkat wala po siyang kasama sa tahanan. Bilang pagkatao, mahirap po siyang iwanan sapagkat napakadalang lang po naming magsama. Siguro, ngayon po 23 years old na po ako.
wala man pong 365 days kami nagsama dahil simula bata po, hindi po namin siya nakasama dahil nagtatrabaho po, stay in po sa work niya. So hindi po nagkaroon ng pagkakataon na magkakilanlan kami bilang mag-ina. Ngayon po, binigyan ng pagkakataon na mga ilang araw na makasama ko po siya. Andun po yung damdamin ko na nagbibilang tao ko na ayaw ko pang bumalik. Subalit, malakas po ang udyok sa akin na kailangan kong maglingkod sapagkat marapat mong unahin ang Ama sapagkat siya po ang mangangalaga sa iiwanan mo. Amen po ba yun? Na kung sa dati mong buhay, paiiralin mo po yung damdamin mo bilang tao, subalit ngayon, sa lakas ng persa ng Espiritu na dadaloy sa katauhan mo, hindi mo maipapaliwanag kung bakit mo nagagampanan yung mga hindi mo nagagawa noon na ngayon ay nagagampanan mo. Amen po ba? Kaya't yun po ang pinagpapasalamat ko sa ating dakilang Ama na ang pagpapahalaga ko noon sa mga pangsarili na ngayon po ay inuuna ko po kung ano ang marapat para sa Kanya sapagkat batid mo na nga po na sa Kanya ang lahat, sa Kanya nagmumula ang pawang kabutihan, kaya't sa Kanya mo ialay, sa Kanya mo ilagak, ang lahat ay magiging mabuti, ang lahat ay magiging patag. Kaya ngayon po, sa pagsusumikap at pagsusumakit na makasunod, ang lahat po ay inaayos niya. Ang lahat ay pinapatag niya. Sapagkat pag nasa Kanya ka, ang lahat ay magiging maayos. Ang lahat ay magiging patag. Kaya't ang paanyaya po, nawa po tayong lahat ay tuwirang sa Kanya manahan upang ang kabutihan ay patuloy na manahan sa ating buhay. Yun lamang po at maraming salamat po. Sa binahagi po ng ating mahal na kapatid, may nakuha po ako, sabi niya po, hindi lamang po ako, kundi ang pamilya ko. Bilang isang alagad, isang kagalak-galak sa puso na pati ang mga pamilya mo ay nakadama sa pamamagitan ng dakong ito. Tandaan ng sila din ay nakatanggap at nakita nila ang iyong pagbabago. Muli maraming salamat kapatid. At ang susunod ng mababahagi ay Sangkaps. Palakpakan po natin ang kapatid nating si Ellie Fernandez. Isang mapagpalang umaga po sa hapong ito. Kala ko nagbibiro lang si kapatid na Jay. Totoo pala na ako ay gusto niyang magbahagi. Napakaganda ng kanyang katanungan. Tinanong ko ngayon bago ako pumasok, ano nga kayong tanong mo kanina kapatid? Sabi niya, papaano raw po ako ngayon bilang Caps? Alam po ninyo, taas noo kung sasabihin sa inyo na ikinagagalak ko po, ipinagmamalaki ko sa lahat-lahat na ako ay naging Caps, na ako ay naging bahagi bilang Caps ng Kapatiran Divine Mercy. Kung saan ngayon ako at ang aking kabiyak at ang aking anak, pati na rin po yung aking apo na 8 months, magna 9 months pa lang, eh lagi po namin kasama rito. Napakahirap po para sa isang katulad ko na magkaroon ng mga pangyayaring dinadanas ko sa ngayon. Dahil dalawa po yung anak ko na may problema sa kidney. Yung aking panganay na kung saan siya ang naging dahilan kung bakit naririto po ako ngayon. Pangalawa, yung sumunod po sa kanya na ngayon ay sa ibang bansa. Nurse po siya, pero meron din po siyang nararamdaman ngayon. Actually, last week lang, kachat niya po yung ate niya. Damandam ako, kaya po hindi ako lumalapit sa kanila na nag-uusap silang dalawa na mag-ate dahil alam ko na po kung anong pinag-uusapan nila. Siya po ngayon ay parang minamanas dahil po may kidney problem din siya. Actually, yung aking apo, diretsahan na pong sinabi ng doktor na yan na ang
una at huling magiging anak mo. Hindi ka na pwedeng manganak pa uli dahil nga po sa problema niya sa kidney. Kaya po sa isang katulad ko na magulang na katulad nyo rin, sa ngayon, masasabi kong napakahirap. Pero dahil ako'y nananalig, naniniwala, nananampalataya ako sa Panginoon nating buhay, ang kalakasan ay laging minimiti kong laging nasa akin. Dahil alam ko na hindi siya natutulog. Sa atin lahat, na mga anak niya, alam niyan lahat ang ating pangangailangan kung ano ang dapat na ibigay niya sa atin. Alam kong may magagawa siya sa lahat ng oras. Kaya po ako ay laging nagtitiwala sa kanya. Buong nagtitiwala at hindi nawawalan ng pag-asa. Sa kabila nung dinadanas namin ng aking kabiyak sa aming mga anak, tunay na sasabihin ko sa inyo na siguro po kung wala ako dito sa Divine Mercy, kung wala kami rito, siguro po pwede kong sabihin baka pwedeng bumigay. Pero hindi po, dahil lagi ko pong natatandaan ang ipinahahayag ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa tuwing every time na ako ay magpapabless sa kanya, lagi po niya sinasabi, sige lang anak, laban lang ng laban. Kaya po sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, isang kalakasan ang laging naibibigay niya sa akin. Bagamat ako'y isang lalaki na kung tutuusin ang talaga laging matibay, lagi ko pong iniisip yon na hindi ako dapat na panghinaan ng loob sa kabila nung nangyayari sa amin ngayon. Alam kong darating din naman ang oras na ng lahat ng ito ay bibigyan niya ng kagalingan. Sa ngayon po, ang aking anak ay nandiyan dyan, si Lovely, na magtataka po kayo bagamat siya ay dinadialysis 2 beses sa isang linggo. Pero kung titingnan niyo po siya, para pong hindi siya dinadialysis. Purihin ng Ama, dahil alam kong yan ay isang biyayang ibinibigay niya sa anak ko. Isang biyayang lagi kong ipinapasalamat sa kanya, sa kabila ng kapansanan ng aking anak, ang isip niya nakakondisyon. Lagi pong, hindi katulad po nung una na wala kami rito, hindi po katulad nung una na hindi niya nakikilala ang Panginoon, may takot po siya lagi. Takot po siyang mawala. Pero ngayon, isang kagalakan sa isang ama na katulad ko na naririnig ko sa kanya na kung minsan meron siyang mga kausap at sinasabi niya, ikinikwento niya yung mga naganap sa kanya. At buong pagmamalaking tanggap niya, buong pagmamalaking ipinagkikipaglaban niya dahil alam niya ang Panginoon ay laging nandiyan dyan sa kanya. Sa inyo pong lahat na mga panauhin namin na nandito, lalo't higit po sa aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman, huwag po kayong panghinaan ng loob. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Patuloy lamang po tayong tumawag at umasa sa Kanya. Ibigay natin ang ating 100% na paniniwala sa Kanya. Dahil Siya lamang at wala ng iba ang higit na makapagbibigay ng mga pangangailangan natin sa buhay. Bagkus, lagi nating isipin, lagi nating ikondisyon ang ating mga sarili at isipan na Siya anumang oras, basta taos sa puso na tayo naniniwala at tumatawag sa Kanya, napakahiwaga po niya. Baka po minsan ang kahiwagaan niya ibigay niya sa atin. At baka po minsan nakatulog kayo, nung magising kayo, magaling na po kayo. Kaya po sa akin, isang bagay na pinasasalamatan ko, ang pagiging isang kaps ko, kung saan nandito ako sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Inspirasyon na ibinibigay niya sa lahat ng oras, sa lahat ng mga anak niya. Kaya po para sa akin, pasalamat po tayong lahat dahil mayroong isang tao na kinalugdan na katulad ng ating mahal na Apo Kunching. Dahil po sa kanya po ako humuhugot ng lakas. Sa buhay na dinadanas namin ngayon ng aking mga anak at ang aking kabiyak,
Tamang napakahirap po sa isang magulang na magkaroon ng 2 anak na may kapansanan, na may karamdaman. Pero sa akin po, tanggap ko na. At ang lahat ng ito ay ino-offer ko na sa Kanya. Kayo po ang may hawak ng buhay namin, Ama. Ikaw din po ang nakakaalam at higit na nakakaalam kung ano ang dapat na ibigay mo sa amin. Kaya po muli sa inyong lahat, huwag po nating sayangin ang panahon natin. Huwag mo nating aksayahin ang oras na nandito tayo. Pagmasdan po ninyo ang ating banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na lagi pong nagsasalita sa harapan ninyo, pakapakinggan po nating mabuti at pulutin natin lahat ang mga banal na salita na ibinabahagi niya sa atin. Muli po, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Ang akala po ng tao, kapag isang lingkod ka, masaya ka lagi. Kapag isang lingkod ka, wala kang problema. Subalit, wala po kayong kamalayan. Kami rin po bilang isang lingkod, dumaranas din po ng mga pagsubok. Subalit bakit namin nakakayanan? Sapagkat mayroon kaming kasama. May nanalig at titiwala po kami na ang aming kasama ay lubusang makakalutas sa aming mga pagdalisay sa buhay. At kayo din po, yamang kayo po'y naririto na ipagkatiwala nyo pong lubos sa dakilang Ama na ang bawat dalahin nyo sa buhay ay kanyang magagawa at lubusang makakamtan nyo ang kagalakan. At ang susunod po ng magbabahagi ay ang kapatid na Marlene na alagad po. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa katanghalian nito. Bagamat mainit, pero ang mga puso natin ay nandito sa ating Panginoon sa dambana. Ang mga kapatid ko, meron lang po akong isang maikukwento sa inyo na kanina lang po naganap. Ito po kung ito na sa inyo. Bilang isang alagad po, alam po ng Espiritu Santo yun, na para akong hindi ko po malaman na bakit madaling-madali ako. Pinipilit kong magmadali. Nung po pala, ako po pala mamumuno sa Santo Rosario. Kaya po, yun napakalaking pasasalamat po sa akin na ginagabayan po pala niya ako na kahit na nasan ako. Alam niyo po, medyo mahiyain ako, maanuin, pero nilalakasan ko po loob ko. Alam niyo po, ang tambol ng dibdib ko. Hindi malaman kung kumakarera o ano. Napakahirap po talaga. Mahirap po talaga sa totoo lang. Pero tignan nyo, nakakapagsayaw ako ng anuhan, alang-alang sa Panginoon, para sa Kanya, at para sa ating kinalugdan na mahal na Apo Kunching. Kaya po, ako'y buong pusong nagpapasalamat sa Apo Kunching at sa kinalugdan sa Espiritu Santo sa patnubay niya sa akin. Maraming salamat po. Kung ano man ang dumarating na problema sa akin o pagsubok, yung po nakakayanan ko na. Salamat po, maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. At ang susunod pong magbabahagi ay ang kapatid po nating tagasunod na si Agustin Biñas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid.
isa, yung ito po, hindi ko po kilala. Siguro po habang tumatagal, makikilala ko po kayong lahat. Ang tema po natin yung sinasabing kumusta ka. Di po ba pagka tayo may makikitang mga matagal na hindi na natin nakikitang kaibigan o kakilala, ang ating pong sinasabi, kumusta ka? Ano ang karaniwang tugon ng kinukumustang mga kaibigan natin? Ang sasabihin ng una, ng iba, mabuti. Pero hindi po lahat mabuti. Dahil meron pong makikita natin na para pong siya ay mabakas po natin na sa mukha niya ay siya ay punong-puno ng problema. Gayon din po tayo, pagka po tayo nagkakaroon ng problema, pag sinabi ng kaibigan mo, kumusta ka, malulungkot ka dahil puno ka ng problema. Pero kung ikaw ay madadako sa dakong ito at mapapakinggan mo ang mga salita ng ating Apo Conching, palibasa siya ay kinalugdan ng buong Ama, maliliwanagan ka at ikaw ay magkakaroon ng kapanatagan ng isip, magiging payapa ka, at kung anuman ang iyong karamdaman, kung ikaw ay mananalig, 100% gagaling ka. Kaya ako po sinasabi ang ganon, dahil po sa sarili kong karanasan, kami pong mag-asawa. At nung una po akong tumindig sa inyong harapan, hindi ko po alam kung ano ang mga salitang mamumutawi sa aking mga labi. At bayaan po ninyong ulitin ko, karanasan po namin ito. Noong pong January 19, ako po ay na-hospital sa pangalawang beses na pagkakataon sa edad ko pong ito na magsi-66 na po ako. 2 beses pa lang po. Noong una po, hindi po ako nagkakasakit. Pero siguro po dala ng pang-abuso na rin sa aming sarili dahil po ang aming naging hanap buhay halos ang gabi ginagawa naming araw sa pansariling kapakanan, pansariling ambisyon na nawa ay umangat ang aming pamumuhay. Kami ay magkamal ng maraming pera at ang aming mga ambisyon ay aming matupad. Pero hindi po pala natatapos doon sa ganon. Hanggang sa ako nga po nagkaroon ng sakit. Hindi naman po masyadong mataas ang aking blood pressure, pero ako po ay nabulol. Tanghali po noon, at ako po ay nagpa-check up sa doktor. Ang sabi po sa akin, mabuti at naagapan mo kung sana baka yan ay mauwi sa stroke. Ako po ay lumabas noon at nakaramdam po ng kaunting kaginhawa. Sunod po nitong last April na ito, si Mrs. po naman ay na-hospital. Dumaing siya ng kung ano-anong mga masakit sa kanyang tiyan. Pero ang ipinagtatako ko po ay hindi makita anuman ang exam na gawin. Sasabihin nila appendicitis o kung ano-ano. At hinamon pa po kami ng doktor na biyakin ang kanyang tiyan, mag-opera. At sigurado daw po na merong masama doon sa loob ng kanyang tiyan. Hindi po kami pumayag. Palibasa po ang kapatid niya, isang caps dito at yung asawa ay alagad. Noon sila po dumalaw, ate, ang sabi niya, lumabas ka na at mag-second opinion ka. Na ang balak po kami magpa-check up sa Maynila. Pero bago po namin ginawa yon, ang sabi niya, kami po inaya dito sa Dambana. At ganun nga po nangyari. Noong pong pangalawang pagkakataon na po namin pumunta rito dahil po matagal ng panahon na kami naaya dito ni Tia Elena. Noong pong pangalawang pagkakataon yun, kami nga po nagpunta rito noong pong mahal na araw. At nasa pool po namin yung pagpapainom ng tubig. Nung lumapit po si Mrs. Kaya po ang sabi niya,
Siguro po ay kalooban ng Ama na ang sabi po, tinapik po yung kanang bahagi ng kanyang tiyan. Ang sabi, anak, bumalik ka ikabukas. At ganun nga po ang aming ginawa. Nung kinabukasan po, ang sabi po uli, anak, ang kinin mo, magaling ka na. Salamat sa Panginoon. Simula po noon, araw-araw, puwerpo linggo, andito na kami. Pagka po pala ikaw ay napupunta rito, araw-araw, kung mata mo mong pinakikinggan ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apo Conching, lalo po palang dumarami at nadadagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa Panginoon. At sa bagay pong yan, para pong nararamdaman kong lalo akong napapalapit sa Kanya. At pagising ko po sa umaga, ang una-una pong nasa isip ay po ang Ama. Ako po ay nagpapasalamat. At kada po umaga, ako nagpapasalamat sa Kanya. Dinagdagan pa po niya ang aking buhay ng isa pong araw. At umabot pa nga po hanggang ngayon po ay nandito ako at nakatindig sa inyong harapan. Ako po ay buhay. Salamat po sa Diyos. At kami po ay pinagkalooban na kung hindi po siguro sa aming mga karamdaman na natamo, ay hindi po kami magagawi rito. Siguro po isang kaparanon yun niya na kami ay paranasin ng mga ganong problema para kami ay malapit. At sa bagay pong yun ay wala pong masasabi kundi unlimited na pasasalamat sa Amang Panginoon. Purihin po ang Ama. Mahal na kapatid, napakapalad nyo po sapagkat bagamat po dinaan po sa pagkakasakit ang pagpunta nyo po dito, may kapalit naman pong galak sa puso sapagkat buong pamilya nyo po ay naakay sa dakong ito. Maraming salamat po, mahal na kapatid. At ang susunod na hindi po magbabahagi ay ito po ay mag-aalay po ng awitin. Palakpakan po natin ang kapatid na Annalyn Bunso. Muli po isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Salamat sa Panginoon at muli po ay ako'y tinawagan niya upang muli po ay makapagpasalamat, makapagpuri sa kanyang kadakilaan. Kamusta nga po pa ako bilang isang alagad? Sa patnubay at gabay, sa pag-ibig na wagas ng ating Panginoon, ako po ay nagiging mabuti sa kabila ng mga paintulot niya mga pagdalisay. Sapagkat kung ako po ay iwanan niya, maaaring lugmok na po ako ngayon. Ano po? Subalit sa patnubay sa kadakilaan, sa kahiwagaan ng ating Panginoon, patuloy na lumalaban. Nawa po ay kayo rin po, magsilaban sapagkat hindi po tayo bibitawan, hindi po tayo iwanan ng ating Panginoon. Kaya po, namnamin po ninyo ang awitin na ito. Para po sa inyong lahat at para sa ating mga kapatid na sa internet at para po sa ating Panginoon. O Diyos, Ikaw ang laking hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging agad. Nauukaw ako parang tigang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga.
pagmamasdan sa dakong panahon nang makita ko ang iyong karangal, dadalangin ako, nakataas aking kamay, magagalak na aawit ng papuring iyalay, ngunit ako'y ikaw habang naghihimlay, pagkat ang tulong pa sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpahal. Umaawit ako buong galang, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo, kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako, magdiripang ang hati ang Diyos, ang dahilan ang sa iyo ay nangako, galaki akong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang naghihimlay, pagkat ang tulong pa sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpahal. Umaawit, umaawit, umaawit ako buong galang. Maraming salamat po at purihin at dakilain ang ating Panginoon, sapagkat sa tuwin na po kung paanong paghahangad ko na siya ay makamtan sa buhay ko, patuloy naman po niya pinibigay at pinapadama sa akin na siya nga po ay buhay. Kaya purihin at dakilain siya sa kanyang kadakilaan at sa kanyang kapangyarihan. Amen? Maraming salamat. Maraming salamat po sa napakagandang tinig. Bago po tayo dumako sa susunod na magbabahagi, pakikalabit po yung ating mga kapatid. Tulog na po yata kayo eh. Sige po, kumusta po? Sabihin niyo po. At ang susunod pong magbabahagi ay ang kapatid po nating si Mami Bel Chico. Kapuri-puri ka, Ama, sa araw na ito. Bagamat sadyang mainit ang panahon, subalit hindi inalintana ng mga anak mo ang panawagan mo upang maramdaman nila na buhay kang totoo. Nawa po, anuman po ang kanilang kahilingan sa pagpunta nila sa banal na lugar mo, pagalakin mo po sila, Ama, at huwag biguin. Naway ang bawat isa ay umuwi na puspos ng kagalakan at kapayapaan ng kaisipan. Amen. Kumusta ka? Siguro po, nasabi na po ng mga nagpahayag na kapag ganito ng katanungan, isa lamang yung maisasagot natin. Wala naman pong sasagot siguro na eto, malungkot ako, wala naman po siguro, lalo na kung ikaw ay nakarating na sa lugar na ito. Palagay ko po ay isa lamang po ang magiging kasagutan. Lahat po tayo ay mabuti. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Ako po, sa personal kong buhay, talaga pong kung ako'y kukumustahin ng ama, tatanungin niya ngayon, anak, kumusta ka? Yun din po yung magiging kasagutan kong diretsahan sa kanya. Sapagkat batid po ng Panginoon kung paano niya ako pinabuti. Siguro po, kung hindi po ako nakasumpong na makarating sa banal na lugar na ito, hindi po mamumutawi sa aking labi ang salitang mabuti. Sapagkat nung hindi ko pa kilala ang ating Panginoon, most of my days, hindi po talaga mabuti. Sapagkat ako ay balot ng takot, balot ng problema, balot ng galit, balot ng hinanakit, balot ng pagtatampo, yan po ang nilalaman ng puso ko. Paano po bubuti ang puso ng isang tao kung lagi siyang may galit? Meron po bang taong laging galit ang mabuti ang pakiramdam? Wala po. Kapag ka ang tao'y laging galit, kasama na po ang sakit ng ulo. Pag masakit ang ulo mo, hindi ka mabuti. Amen po ba yon? Subalit, kung kilala mo na ang Ama na nag-akay sa iyo sa banal na lugar na ito, papawiin niya ang pinagmumula ng galit sa iyo at ang pakiramdam mo ay magiging mabuti. Kaninang umaga po, bahagi lamang po ng banal na Espiritu, ang taong wala pa sa Panginoon na hindi mabuti ang pakiramdam, laging may takot. Ano po ang takot ng taong hindi pa kilala ang Panginoon at hindi pa mabuti ang pakiramdam? Unang-una, may takot mawala ng pera. Amen po ba yon? Sino po ang hindi natatakot mawala ng pera? Liban lamang na ikaw talaga'y nagtitiwala ng ganap sa Panginoon, yung takot na ito, halos karamihan, normally, may takot dito. Sapagkat iniisip nila, naku, ang lalagyan ko ng bigas, isang saing na lang. Naku, malapit nang magbayaran sa kuryente, wala pa akong hawak na pera. Naku, mapuputulan ako ng tubig. Kaya takot na mawala ng pera. Isang karanasan lang po in relation dito sa sinasabi ko. Ako din po, dati, takot akong mawala ng pera. Pag po yung laman ng pitaka ko ay natatansya ko na good for 2 days na lang, yung ikatlong araw, pinoproblema ko na. Ganun po ako sa dating buhay. Titingnan ko po yung laman ng pitaka ko. Pag-computing ko po, naku, hanggang 2 araw na lang yung laman ng pitaka ko. Kaya oras po na malaman ko na for 2 days na lang ang pera ko, nung mismong araw na yun, pinoproblema ko na yung panggastos ko sa darating na mga araw hanggang hindi pa ako sumusweldo. Isang patunay na wala pa sa Panginoon. Sapagkat kung nasa Panginoon ka na, hindi mo ito ikatatakot. Sapagkat batid mo na may Diyos na may-ari ng lahat ng bagay na dudugtong sa mga pangangailangan mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Katulad po, kahapon po kasi yung araw ng sweldo, 15. Pero doon po sa pinapasukan ko, hindi po nagpasweldo. So talagang yun naman po ng pitaka ko good for tomorrow na lang, pamalengke hanggang bukas. Kanina pong umaga, lumabas ako ng pintuan. Pag open ko po ng gate, hindi ko po alam. Kinukwento ko lang po ito para magkaroon ng comparison kung ano ang buhay ko noon at buhay ko ngayon. Na noon nga po'y balot ng takot, subalit ngayon, wala na pong takot. Sapagkat nakakapagbigay na ako ng maluwag sa kalooban ko. Pagbukas ko po ng gate, merong lalaking naghihintay. Naka-uniform ng tanod, kaya alam kong tanod siya. Sabi po niya sa akin, bibili po kasi ako ng tinapay, aalis po ba kayo? Sabi ko, oo, may bibilin lang ako. Binuksa ko yung gate, pinapasok ko siya. Ano ba problema? Sabi kong ganon. Kasi po, hindi po ako makauwi sa amin. Bakit? Kasi po, kagabi, kinakatok po ako nung may-ari nung tinitirang kong apartment. Galit na galit sa akin. At sinisingil ako doon sa kuryente at sa tubig na hindi pa namin nababayaran.
medyo mabigat nga ano. Kasi may threat na yung may-ari ng apartment. Siguro, sabi siguro lang po, kasi ganun yung usual na nangyayari, pinipilit siya sigurong gumawa ng paraan. At siguro yung ding asawa niya na hindi rin kaya yung ginagawa ng may-ari ng apartment, baka po may challenge dun sa tanod na yun na gumawa ka ng paraan. Kaya po umagang-umaga nasa bahay. Sabi ko sa kanya, magkano ba kailangan sa problema mo sa tubig at saka sa kuryente? 1,500 po sabi yun po yung sabi sa akin. Alam niyo po, sadyang binago na ng Panginoon ang puso ko na dati may takot ako na yung pera ko na yung pamalengke kasi ngayon pa lang susweldo, ngayon lang po sumweldo. Bakit po talagang with all my heart, hindi na po ako nag-isip. Siguro po, nakita ko yung awa sa mukha nung tanod. At siguro po, sabi po kasi sa akin hindi nga po ako makauwi Buhat po kagabi na nagtanod kami, hindi pa po ako umuwi sa bahay. Palagay ko may threat sa kanya, yung may-ari ng apartment o yung asawa, kaya pilit na gumawa ng paraan. Alam niyo po, sa dati kong buhay na ako ay puno ng takot, pag alam kong gano'n na lang at kailangan ko rin yung pera, layo mong makahiram sa akin. Subalit dahil binago ako ng Panginoon, ang puso ko ay nabago upang mapawi ang takot na ito. Bakit po? Wala akong katakot-takot na ibinigay ko sa kanya yung perang gagamitin ko rin naman. Ganyan po, binabago ng Panginoon ang ating buhay. No regrets, kasi po, maya-maya tumanggap ako ng text. Matapos ko pong maibigay sa kanya, mga after less than 1 hour, tumanggap ako ng text. Sabi, Ma'am, punta na po kayo sa school, nandito na po yung sweldo. Palakpakan po ang ating Panginoon. So, solve na po yung problem ko sapagkat pinalitan na po ng Panginoon kung ano po yung hindi ko na po ini-expect na babayaran yun kasi nga po, alam ko naman kung gaano kahirap yung buhay niya. Gano'n na nga po ba ang allowance ng isang barangay tanod? Alam po nila yan kung gaano kaliit. Ganyan po kabait ang ating Panginoon. Alam niyo po, isa pa po sa takot natin, bukod sa mawala ng pera, takot din po natin na tayo ay magkasakit. Amen po ba? Naging takot niyo po ba yun? Ayan po, ngumingiti si kapatid. Ang bawat isa po sa atin ay may takot magkasakit. Kitang-kita ko po ito sa biyanan ko, sa mga kapatid ng biyanan ko na mga 80 plus na. Meron lang pong kumibot sa katawan nila, binibigyan na po ng pangalan yung karamdaman nila. Katulad po nung isang umaga, tinawag po ako nung kapatid ng biyanan ko. Sabi po niya sa akin, Bet, palagay ko mataas ang sugar ko. Bakit ka ako? Kasi iba yung pakiramdam ko. Sabi niya, bet mo inisip agad nung ganun? Palagay mo lang pala. Nagpatseka baka ako ng sugar. Oo daw. Ano ba ang sugar mo? 118. 118 lang natatakot ka na. Yung iba nga dyan, ang sugar 500, 350. Takot na takot ka na. May nervyos po tayong magkasakit. Subalit, kapag ang Panginoon ay nakilala na natin, mawawala po yung takot ng pagkakasakit na yan sapagkat batid natin na siya ang dakilang manggagamot. Kung tayo po'y magiging tapat ng pananalangin sa Kanya, ano nga bang karamdaman mo ang hindi niya bibigyan ng kalunasan? Amen po ba? Ayan po sa pagpapahayag ni kapatid. Talagang hiwaga po ng Panginoon yung nagpahayag na kapatid natin dito na yung asawa niya may sumasakit dito. Uminom ng tubig nung Holy Week. Pagkatapos pinabalik, nung pangalawang araw na paghaplos ng Apo Kunsing, sinabi sa kanya, magaling na siya. Sinungaling ba ang Diyos? Hindi po. Pag sinabi niyang pagagalingin ka, magtiwala ka, wag mo nang insipin kung magkakasakit ka. Minsan po kasi, ang sakit nasa isip lang, hindi po ba? Pag may naramdaman, agad ang hinahanapin, doktor pati, bakit dinidiscover yung pilit yung sakit ninyo? Na pag nalaman, pupunta kayo sa laboratory, pag nalaman yung mataas ang sugar, meron kayong creatinine o kung ano-anong mataas sa inyo, maghahari na sa inyo ang takot. Diniscover ninyo pagkatapos ngayon matatakot kayo. Why not? Pag may nararamdaman kayo, tumulog na agad kayo sa Ama, na sabihin ninyo na, Panginoon, batid ko po na kayo ay dakilang manggagamot. Batid ko po na sa akin tapat na pananalangin sa inyo,
ako po ay pagagalingin ninyo. Sa halip na pumunta kayo agad sa mga kung ano-ano para patingnan yung sakit ninyo, pagkatapos mismo kayo matatakot. Amen po ba yon? Ngayon po, yung mga kapatid kong nandirito na dumanas ng karamdaman na pinagaling ng Panginoon, sa pagtitiwala ninyo, naniniwala po ako na yung takot ninyo ay naibsa na. Amen po ba yon? Marami po kayo rito. Ayan po si kapatid na Caps. Yan po kung alam niyo po yung naging istorya ng buhay niya, talagang halos sabi nga po niya, para makakain lang siya, tubo na lang ang dumadaloy. Ayan po, tumayo. Palapakan po natin ng ating Panginoon. Na talaga pong parang hopeless na siya. Pero tingnan nyo ngayon kung paano siya pinagaling at pinalakas na muli ng Panginoon. Kaya bakit po kayo matatakot? Magtiwala kayo sa Panginoon na siya ang ating dakilang manggagamot. Pangatlo, ito po yung walang kakwenta-kwentang takot na ikinakatakot ng marami. Marami po sa atin na natatakot tumanda. Amen po ba yon? Kasi pag matanda na, nagkakaroon ka na ng tinatawag na insecurity. Naku, matanda na ako, sabi niyang ganon. Paano pa ako makapagtatrabaho? Insecure ka na kasi hindi mo na kayang magtrabaho. Matanda na ako. Naku, yung mga anak ko, magsisialis, maiiwan akong mag-isa. Matanda na ako. Naku, masakit ang tuhod ko. Paano ako makakalakad? Matanda na ako, matanda na ako, matanda. Ang dami nating fears sa ating pagtanda. Kung makikilala natin ang Panginoon, ang pagtanda po ay hindi natin katatakutan. Amen po ba? Ako po, sa dati kong buhay, kinakatakutan ko din po yan. Bakit po? 4 po yung anak ko. 3 nasa malalayong lugar. Isa lamang po yung kasama ko, pero malayo, na nasa Pilipinas, pero malayo pa rin sa akin. Kaya sinabi ko, paano kaya pag tumanda ako at ako'y biglang nagkasakit? Sino mag-aasikaso sa akin? Kanino ako dadaing? Sino ang magpapacheck up sa akin? Ang dami ko pong kinakatakutan tungkol sa pagtanda ko. Subalit, nang ako ay maakay ng Panginoon patungo sa lugar na ito, nawala po yung takot na yan. Sapagkat nagtitiwala po ako sa Panginoon bilang lingkod niya na hindi niya ako pababayaan. Kaya po yung takot na yan ay napawi. Meron po bang lingkod ang Panginoon na pinabayaan niya? Wala po. Meron po bang tapat sa Panginoon na pinabayaan niya? Wala po. Meron po bang nagtiwala sa Panginoon na pinabayaan niya? Wala po. So bakit ako matatakot sa pagtanda ko? Siguradong bibigyan ako ng anghel ng Panginoon para ako ay samahan, ako ay alagaan, pero for sure, hindi ko po dadanasin na ako ay pumanghi sa aking higaan. Sapagkat batid ko po, isa po yan sa fear na paano kung hindi ko na kayang magpunta sa CR? Paano ako pag umihi? Paano ako pag dumumi? Sino aagapay sa akin? Hindi ko na kayang lumakad. Kapag nakilala mo na ang Ama, relax ka lang. Siya na ang bahala sa lahat-lahat ng bagay. Kaya kung kukumustahin po ako ng Panginoon, yun po yung masasabi ko sa Kanya. Sabihin ko sa Kanya, God, feel ko na secure ako sa iyong kandungan. Kaya yung mga takot na yan ay mawawala na sa iyong puso't kaisipan. Yung mga takot po kasi na yun ang mga multo sa buhay natin Napili tayong tinatakot para tayo ay mawala sa ating Panginoon. Kanino po ang takot? Kanino po? Kalaban. Sino po yung kalaban? Demonyo. Sa makatuwid, pag natatakot ka, inaalihan ka ng ayun. Alam naman po pala natin, bakit kayo natatakot? So don't worry about anything. Wag po tayong magwo-worry sa anumang bagay para lagi tayong masaya. Nung po kasi lagi akong may worry sa buhay ko, kaya talaga pong napakapangit ko po talaga. Sinasabi ko po sa inyo na yung mukha ko na to talagang parang nilamuta kasi lagi akong takot.
Subalit nang ako'y inakay ng Panginoon dito, bakit po ako matatakot tumanda? Ginagawa akong bata ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Kaya mga mahal kong kapatid, dapat yan po ang mangyari din sa inyo. Pag kinumusta kayo ng Panginoon, sabihin nyo, Lord, mabuting mabuti ako sapagkat hindi na ako natatakot sapagkat ang pakiramdam ko sa bawat sandali, sa bawat araw ng buhay ko, kasama ko kayo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth. Mga kapatid, yamang po tayo'y nasa lukip sa banal na lugar na ito. Nawa po ang bawat nating alalahanin at mga takot, pawiin po natin. Minsan po kasi may pagkakataon na nandito po tayo, wala po tayong takot. Pagdating po sa bahay, nakita mo yung bigas mo, paano kaya bukas, wala na kami sasaing. Yung ganun po, dapat po maging stable po yung pananalig at paniniwala po natin sa dakilang Ama. At maraming salamat po. At ang susunod po mag-aalay ng awit ay si Tita Pilar po. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Nais ko pong bigyan ng awit yung pinahayag sa atin ng ating Mami Beth. Huwag po tayong mangamba sapagkat tunay na mahal po tayo ng Ama. Kaya sa Kanya po natin ialay ang lahat at tuwirang pong sa tuwina ang puso natin ay may galak para po sa inyong lahat. Huwag kang mangamba, di ka na iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal ka niya. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako, Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo, tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka na iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga
minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako, Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo, tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka na isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tuwina po, damhin natin kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Sapagkat sa bawat pagtibok ng ating puso, ito po ay tanging sa Kanya lamang nagmumula. Kaya nawa po, ang bawat isa maramdaman ang pag-ibig ng ating Ama. Muli po, maraming salamat po. At akin po tatawagin si Tita Glo po. Sa pong magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatiran Divine Mercy at tagusunod. Napakaganda po ng tema na narinig ko, ano ka na bilang isang alagad ngayon. Alam niyo po, kahapon po, nandun po ako sa El Shaddai Anniversary bilang guest singer po nila. Nung isang araw naman po, araw ng Martes yun, gabi, nandun naman po ako sa Concepcion, Baliwag, Bulacan bilang guest singer din po sa samahan ng Marriage Encounter. Alam niyo po na napakalaking pagbabago bilang isang alagad sa dating buhay ko. Sapagkat sa dating buhay ko po, ako'y naiimbita bilang halimbawa po may birthday o kasal o anumang okasyon na kailangan ng singer. Pagkatapos nun, pagkayari ng iyong performance, aawit ka, awit sanlibutan, pagkayari ng performance mo, meron nang ibibigay na talent fee sa'yo. Ganyan po ako sa dati kong buhay nang ako'y wala pang pakilala sa Panginoon, wala pa ako sa dako na ito. Subalit, sadya pong kay laking pagbabago. Sapagkat nang makilala ko ang Panginoon, nahirang ako bilang isang alagad. Sabi ko, talagang naibang naiba, sapagkat maging sa awitin, parang hindi ko na masyadong ma-feel yung awit na pansanlibutan. Kuminsan po, nangyayari sa akin, katulad po noon, na-invite po ako bilang judge naman sa singing contest. Ang huhusay po ng mga kalahok. Ngayon po, siyempre, nahilingan ako bilang aawit. Dahil ipakikita mo na ikaw ay hurado, may nalalaman ka sa pamamagitan ng awit. Subalit, sabi ko nga sa aking sarili, alangan man ang aking aawitin para sa mga nakakarinig, sa tao lang po yun. Subalit sa Diyos, yun po higit na kalugod-lugod. Bago po ako umawit, ako po ay nagpahayag ng maikli lamang. Sapagkat alam ko na kung hahabaan ko yung kapahayagan ko na para sa Panginoon, yung mga nakikinig, lalo na po kung hindi bukas,
boring po para sa kanila yon. Subalit sa ating Panginoon, ilang minuto lamang na maihayag mo ang kanyang kadakilaan, masaya na po ang ating Diyos para sa atin. Alam niyo po ba, umawit po ako, ang sabi ko, sa totoo lamang po, sabi ko, wala pong aawit ng ganitong awit dito. Subalit ito ang marapat na awitin ko sapagkat bilang pasasalamat sa okasyon na nagaganap na ito, piyesta man ito, pasasalamat, flores o kung ano, marapat na pasalamatan ang ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan na kundi sa kaparaanan at sa kalooban niya, hindi magaganap ang ganoong uri ng okasyon. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat nabibigyan ako ng pagkakataon sa ibang relihiyon man, ibang samahan man o organisasyon. Ako po ay naiimbita bilang umawit sa kanila. Kaya ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi ko kahit saan ako magpunta, talagang kakambal na ng buhay ko yung hindi ako pwedeng hindi kakanta na para sa Panginoon kahit ano pang klaseng okasyon, sabihin man nilang boring, sapagkat yun na po yung nakatatak sa aking puso na hindi ako pwedeng aawit ako ng sanlibutan pero yung awit para sa Panginoon hindi ko awitin. Kaya po mga kapatid, sa sandali pong ito medyo ganito man po ang aking tinig sapagkat nahamugan, napagod, napawisan ng likod, nais ko pong awitan ng ating Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng tinig na sa akin ay pinagkaloob mo. Niloob mo na di man karapat dapat ako bilang katauhan ko. Niloob mo na sa iba't ibang lugar, iba-iba bang organisasyon, hindi man karelihiyon, niloob mo na ang aking tinig ay marinig. At sa pamamagitan nito, ikay nagpapadama sa mga kapatid kong naroon. Maraming salamat po, Ama. Dahil may Diyos Ama, walang dapat ipangamba. Puso mo'y nalulumbay tuwing na pag-agalakin niya. Dahil may Diyos, kaya tayo'y naglilingkod, nagbabata. Hirap ay di alintana, puno man ang dusa. Sa tuwin ay nag-aalala, papawiin nga niya. Mahal ko, huwag mangamba. Tayong hinira ng Espiritong Banal, nag-aalay na tuwiran, o Diyos Ama makapangyarihan, tanggapin yari alay sa pamamagitan ng hinira anak mong kinalugan, Apo Kunching ang pangalan.
dahil kay Kristo. Kaya kami naririto sa pag-aakay mo, banal na Espiritu, sa tuwid na lanta, akayin kaming totoo, upang wag nang mawalay sa'yo, O Diyos, Ama ko. Sa aming sala, kami patawarin mo, kaming mga lingkod, may kahinaan niyang toto. Ama, liripin mo laman ng puso namin ito, sa kaibuturan nga nito, ika'y Kristo'y naririto. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo. Medyo hirap na hirap po talaga ako. Subalit sabi nga, hindi dahilan yon yung may sipon ka, masakit ang lalamunan mo, para umawit at magpuris at magbigay lugod sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at tayo po ngayon ay magsatayo